Hello Kathden fans! Ibang level talagang Kathden mga kasembreros kasi nagulat ako dito itong yung ano ni si Ma'am Cory Vidanes. No, kasi ang post nila dito sa kanilang Facebook page yung VCM Vidanes Artist Management mga kasembreros. If I'm not mistaken, ay kay Ma'am Cory Vidanes ito or related kay Ma'am Cory Vidanes or sa husband niya, something like that mga kasembreros, no? Kasi na-feature si Ma'am Catherine Alden at saka si Ma'am Ann Curtis, no? And dun sa Eduk Circle nga, 23 hours ago, na-post nila mga kasembreros. And naano ko dito na bakit si Sir Alden lang yung kanilang pinost na taga GMA mga kasembreros, no? And yun nga, parang weird siya kasi sila Sir Dingdong Dantes. Kung parang inisip ko rin na sobrang close talaga ni Sir Alden sa ABS-CBN, especially kay Ma'am Cory, no? At saka kay Sir Carlo Katigbak kasi maraming instances na sila nagsama mga kasembreros kahit nga nung sa GMA Gala Night. Si Sir Alden ay close na close sila ni Ma'am Cory Vidanes. And si Ma'am Cory Vidanes din at saka si Ma'am Catherine ay close na close mga kasembreros kasi nga bossing nila Ma'am Catherine ito si Ma'am Cory Vidanes mga kasembreros. So kung kaya ay parang tulad nito ng Kathden. Pero hindi ko na napuntahan yung page mismo ng VCM na ito mga kasembreros, no? Vidanes Artist Management. Sabi niya dito ay a huge congratulations to Ann Curtis, Alden Richards, and Catherine Bernardo for being recognized as part of the Eduk Circle 10 Most Influential Celebrities of the Year. Tapos exclamation point. VCM is incredibly proud of you. Your impact, authenticity, and unmatched dedication continue to inspire the industry. From powerful brand partnerships to campaigns that move audiences, Ann Curtis for Lace, Catherine Bernardo for Pepsi, TCL, and Gatorade, and Alden Richards for Sting. So parang may ano sila, no? Parang merong brands, pero grabe si Ma'am Catherine dito, tatlong brands talaga dito, Pepsi, TCL, at saka Gatorade, yung kanyang napanilunan. Yung Gatorade na ito ay na-post nga ito nakaraan kay Ma'am Catherine nga mga kasembreros, no? And hindi ko alam kung bakit ngayon na sila sulputan. Di ba yung Eduk Circle, 10 Most Influential Celebrities of the Year for 2025? Ay, nung nakaraan pa ito, no? Here's to more meaningful collaborations, iconic endorsements, and milestones ahead. Your VCM family is always cheering for you. So more collaborations daw also. Baka magko-collab na nga talaga ang Kathden mga kasembreros, no? Kasi nga, grabe, no? Pinagdidikit talaga sila ng hindi na siya tadhana eh. It's not just coincidence. Alam kong may reason ang Panginoon mga kasembreros kung bakit talaga sila parating pinagdidikit. And come to think na si Sir Alden ay nasa GMA, no? Si Ma'am Catherine at si Ma'am Ann Curtis ay taga ABS-CBN. So pero bakit hinatak nila dito si Alden and hindi nila nilagay si Dingdong Dantes, no? 'Di ba? Kasi ano rin siya, si Ma'am Marian Rivera kasi part din siya, si Vice Ganda. So 'di ba parang ano siya, hindi ko lang alam kung Viva, parang Viva, di ba pang Viva? Hindi naman Viva, di ba? Si Ma'am Cory Vidanes, mga kasembreros. So, hindi ko kasi napuntahan yung page, sorry, kasi nawawala-wala yung signal kanina. Gusto ko sana puntahan yung mismong page ng VCM or Viva Artist Management, Vidanes Artist Management na ito. Kung ano yung kanyang, yung adhikaan or advocacy ba? Or kanyang mga content, mga kasembreros. Pero yun, congratulations, no? Sa Kathden kasi naisingit talaga ang Kathden tapos si Ma'am Ann Curtis mga kasembreros. And grabe, no, kaliwat kanan pa ang ni Sir Alden mga kasembreros. Dito ay tinanggap siya or welcome mga kasembreros ng Sparkle Jimmy Artist Center yung sa CDO Homestyle corned beef nga mga kasembreros. Kasi naghahakot nga si Sir Alden ng mga endorsements at saka brands kasama si Daddy Bay. So ngayon lang yung parang formal nila na signing of contract, no? Nagkaroon sila ng signing of contract na parang ceremony na konti siguro ito mga kasembreros. Tapos pumirma si Bay, si Pambansang Bay at saka si Daddy Bay mga kasembreros. Sabi ng Sparkle Jimmy Artist Center ay Asia's multimedia star Alden Richards is welcomed by CDO Homestyle Corned Beef as its newest brand endorser. In the brand's latest campaign, the award-winning celebrity is joined by his father, Richard Ferkelson Jr. Senior pala. Known for his sincerity and strong family values, Alden embodies the warmth and heart that define every Filipino home. He believes that true comfort
comes from moments shared with loved ones, whether it's a quiet breakfast for before work, a simple meal before a long or after a long day, or laughter shared around the table. With Alden Richards representing CDO Homestyle Corned Beef, the brand strengthens its promise of serving familiar flavors that go beyond the plate. It's about moments that bring people closer, stories shared over food, and memories filled with comfort and care. So tapos may picture sila ni Daddy Senior, no? Kasama of course ang management ng CDO Homestyle Corned Beef, mga kasembreros. So nauna yung kanilang video endorsement, tapos itong sumunod na lang yung kanilang picture, mga kasembreros, or signing of contract or pag-welcome ng formal, mga kasembreros. So magkasing height lang, no, si Daddy Bay at saka si Alden Richards. Parang copycat talaga si Daddy Senior ni pambansang Bay, mga kasembreros. So hindi na ubusan ng ganap itong si phenomenal box office cinema king, mga kasembreros, no? Walang walang ang lalaking walang pahinga. So kung may babaeng walang pahinga, may lalaking walang pahinga din, mga kasembreros. So meron din actually dito pinost na related din yung CDO na bago nila 5 hours ago naman ito. Bagong endorsement photo at saka may caption siya dito, mga kasembreros, no? Sabi ng CDO dito 5 hours ago, share your CDO Homestyle Corned Beef dish that feels like home for you, just like it's for Alden, and get chance to be one of 10 winners of 1,000 pesos cash or GCash. Upload a photo of your or with your CDO Homestyle Corned Beef dish, including the can, in the comment section. Don't forget to add the hashtags hashtag CDO Homestyle and Alden, hashtag CDO Taste of Home. So pwede kayong manalo hanggang December 8, 2025 ito, mga kasembreros. So pwede kayong pumunta sa CDO sa link sa mismong page nila sa Facebook. Tapos yun, sa post nila na to, pwede kayo mag-comment, mga kasembreros. Mag-upload kayo ng photo na kasama or kumakain kayo ng CDO Homestyle Corned Beef dish. Tapos kasama yung lata, mga kasembreros, sa comment section. So i-upload nyo siya doon. So magko-comment lang kayo. So the more comments, the more chances of winning, mga kasembreros, doon sa CDO homepage nila, ha, sa dito sa Facebook, mga kasembreros. Malay nyo, di ba? Mananalo kayo ng 1,000 pesos GCash. So automatic yun, mga kasembreros. Comment kayo doon. Hanggang December 8 pa ito. So mahaba-haba pa siya or matagal-tagal pa na bago matapos, mga kasembreros. So and dali lang ito, magpo-post ka lang, mag-upload ka lang ng photo mo na kunwari kumakain kayo ng CDO Homestyle Corned Beef Tuna, mga kasembreros, o corned beef, no, corned beef, mga kasembreros. So ganun siya, madali lang to, kaysa naman magbubuhat pa tayo ng mabibigat, diba, bago magkapera. So more post lang siya, mga kasembreros. Yun lang ang technique. And then ito, next item natin, sobrang cute ng ginawa ng isang fan dito, no? Parang hinila ako ng tadhana diretso sa kamay mo. So inedit lang ito, mga kasembreros, na picture ni Phenomenal Box Office Cinema Queen at Phenomenal Box Office Cinema King, mga kasembreros, na parehong naka-white. So kunwari parang yung kamay ni Ma'am Catherine ay pinatong or nilagay niya sa baba ni Tisoy, mga kasembreros. So pero ito po ay edited lamang, ha, lilinawin ko lang, mga kasembreros and mga Cathinatics, kasi baka i-bash nyo ako, mga kasembreros. So tapos ito, yung picture na ito, mga kasembreros, ay shinare ng isang admin, no? Si Ma'am Catherine naka-shade siya, pero nakalagay lang sa kanyang damit, nakasabit sa kanyang damit. Tapos long hair pa si attorney dito. Pero if I'm not mistaken, matagal na ito, no, na picture. Medyo throwback lang ito, mga kasembreros, ni Phenomenal Box Office Cinema Queen, no, mga kasembreros and mga Cathinatics. Pero sobrang ganda dito ni attorney. Alright, so yan na actually sa ating Cathin items, no? Sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. Today is November 19, 2025. Wednesday na po, mga kasembreros, no?
Blessed Wednesday po sa bawat isa. Sana po ipakinggan po natin ang napakagandang salita po ng Panginoon. At para po sa ating Word of God, sobrang cute po nito ha. Ang title po natin ay Malungkot to Masaya. John 16:20. Most assuredly, I, Jesus Christ speaking, say to you that you, His disciples and us as well, will weep and lament, no? Magiging malungkot, no? But the world will rejoice and you will be sorrowful, but your sorrow will be turned into joy. So, joy as in yung kagalakan, mga kasembreros, no? So, kung kaya malungkot to masaya, actually dapat malungkot to ligaya, no? Kasi ang ligaya po ay mas malalim na term. Ang ligaya ay joy, kagalakan ba? Tapos ang masaya naman ay happiness or happy, mga kasembreros. So, mas mataas ang joy kaysa sa happiness, mas mataas ang ligaya kaysa sa masaya, mga kasembreros. So, ito po ay sinasabi ni Jesus Christ sa kanyang mga disciples, mga kasembreros, following His resurrection. Tapos ang mga disciples ay nagkaroon ng panibagong understanding sa verse na ito. So tayo, minsan talagang may experiences tayo na namimighati tayo, problemado, maraming worries sa buhay, maraming anxieties, for example, depression, and we are always looking for joy, no? Someone na mag-care sa atin, for example, dadamay sa atin, especially our families, kasi sila talaga ang ating pamilya, mga kasembreros, na kumaga pa nariyan parati para sa atin sa hirap at ginhawa, lungkot at ligaya, sila ay kasama natin, mga kasembreros. So parang kanta na siya, pero ganun po siya, mga kasembreros. So we witness the transformation of sorrow into joy following Jesus' resurrection and the disciples' newfound understanding in this verse. Just imagine the profound shift in emotions the disciples must have experienced from the depths of despair and grief after witnessing Jesus' crucifixion to the overwhelming joy and hope that flooded their hearts upon seeing their beloved teacher alive again. So, nagkaroon sila ng pag-asa, ng kagalakan na makita nila. Kasi di ba, after ma-crucify ni Lord Jesus Christ, talagang lahat umiyak, no? Lahat po ay nadurog ang puso, no? na makita si Lord Jesus Christ, ang kanilang master, ang kanilang guro for quite a long time, mga kasembreros, na ipinagkanulo sa mga Romano, ipinagkanulo sa kamatayan, mga kasembreros. But here ay nagkaroon sila ng pag-asa, no? At saka kagalakan. From lungkot to saya, mga kasembreros. Kung kaya from lungkot na grabing nakita nila yung dinanas ng ang kanilang master ni Lord Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo, ay napalitan ito ng tunay at genuine na kagalakan or ligaya, mga kasembreros. So this verse is a testament to the power of faith, resilience, and the unending love of God. So hindi natatapos, no? Yung kabutihan at ang pag-ibig ng Panginoon, mga kasembreros. So ito po ay sinabi ni Lord Jesus Christ during the Last Supper, yung huling hapunan, mga kasembreros, no? And Jesus spoke to His disciples, preparing them for His impending departure and the challenges they would face. In John 16:20, He addresses the contrast between temporary sorrow and lasting joy. So kumaga pa ay temporary lamang yung sorrow, yung kanilang pighati, mga kasembreros, at ang kaligayahan naman, ang joy, ay forever, eternal siya, mga kasembreros. So lahat ng trials naman dito sa mundong ito ay temporary lamang. So kung tayo ay sumakabilang buhay na, tayo po ay magkakaroon ng eternal joy, eternal peace, eternal love, eternal worship sa Panginoon, mga kasembreros. That's unending. So He acknowledges that His disciples will weep and lament at His crucifixion while the world rejoices in His death. However, He promises them that their sorrow will ultimately turn into joy through His resurrection. So, hindi pa lubos na naman maunawaan at that time, you know? Kasi only Jesus Christ and God the Father and the Holy Spirit knew kung ano yung mangyayari. Ano yung, kung paano yung following ng sequence. Ano yung first sequence, ano yung second sequence. So, ganun siya, mga kasembreros. So, yun nga, no? After Jesus Christ was crucified, ay inilibing siya. And then, after the third day, ay He rose again, mga kasembreros, the firstborn from the dead. So talagang ito po ay napaka-powerful, mga kasembreros, na kasi lahat tayo nakakaranas po talaga ng kapighatian, but the promise of God of joy, mga kasembreros, sa pamamagitan ni Lord Jesus Christ, especially sa kanyang resurrection,
ay nagpo-provide sa atin ng pag-asa, especially sa mga believers, mga kasambreros, reminding them that even in the face of death and suffering, there is a greater joy or greater glory awaiting them. So, lahat tayo, hindi lamang yung mga, kasi it was the time na it was the time of Jesus Christ nung pumunta siya dito sa lupa nga, mga kasambreros. Pero tayo ngayon, sa ating buhay, tayo po ay dapat manalig manampalataya sa Kanya because He alone is our joy giver and our happiness giver, mga kasambreros. Pero hindi ba ibig sabihin na all the time ka na lang naka-bow down sa panalangin, no? All day ka na lang, hindi ka nagagawa ng trabaho mo sa opisina or sa school or sa kung saan ka man nagtatrabaho or sa bahay. So balanced life, mga kasambreros ba? But wherever you go, kapag nandyan si Lord Jesus Christ sa iyong puso, meron kang sense of security at saka meron kang sense of joy, mga kasambreros, because the Holy Spirit is with you. The Holy Spirit will provide and will sustain you, mga kasambreros, ng kagalakan, ng joy, ng happiness, mga kasambreros, whatever outcomes, whatever circumstances ng buhay, mga kasambreros, ang dumating sa atin. So, the promise, may pangako, no? Ang pangako ng joy, ang pangako ng pag-asa, ang pangako ng pananampalataya, ang pangako ng mercy, ang pangako ng pagpapatawad, ang pangako ng abundance. So, ang daming pangako. Kaya ako sa inyo, mga kasambreros, no, na imagine natin parati na ang Biblia ay swimming pool, no? Ocean po siya, karagatan po siya ng pangako ng Panginoon na kung tayo po ay maliligo, magbabasa, ay malulula po tayo at malulunod, no? Pero yung drowning na ito, mga kasambreros, yung paglubog natin or pagkalunod natin, mga kasambreros, sa pangako ng Panginoon na hindi, of course, na hindi kapareha ng paglunod natin sa swimming pool or sa karagatan, mga kasambreros, but pagkalunod ng pangako ng Panginoon, which is totally different. So parang metaphor lang siya ba na ginamit na ganito ka dami ang pangako ng Panginoon, mga kasambreros, only if we believe and trust in His ways always, mga kasambreros. In conclusion, while sorrow is an inevitable part of life, hindi siya maiwasan, no? Cannot be avoided ang sorrow talaga, mga kasambreros. It is not the final chapter. Jesus' promise of joy serves as a beacon of hope and strength for all who believe in Him. So yung maniniwala sa Kanya, mga kasambreros. Let us hold fast to our faith, trusting in God's ability to turn our sorrow into joy, just as He did for the disciples. May this verse remind us that our present sufferings are temporary lamang, but the joy that awaits us in Christ is eternal. So remembering that pain and suffering are not permanent is essential in moments of despair or difficulty. So napakalaking ito, mga kasambreros, kasi may mga taong, yun nga, nalulugmo, kumbaga pa parang inisip nila na katapusan na ng mundo, katapusan na ng buhay nila, parang wala ng solusyon sa problema nila. Kung kaya marami ang na-anxious, na marami ang nade-depress, kasi iniisip nila na hindi na sila makakaahon dyan sa kanilang problema or trial na kinakaharap ngayon, which is ang Diyos natin, kapag tayo ng palataya, ay kumbaga pa nagpo-provide sa atin ng ng saya from kalungkutan, no, from lungkot, mga kasambreros, ay kasiyahan ng Kanyang ipapalit sa atin kung tayo ay patuloy at hindi tumitigil na nananampalataya sa Kanya, mga kasambreros. So let's embrace, no, isa pamuhay natin ng John 16:20, mga kasambreros, na ating kalungkutan ngayon ay maaaring hahalakha na tayo mamaya or bukas because of the presence of the Spirit of God and His help in His love and mercy, mga kasambreros. Alright, sinama sa ating Word of God, ha? Nawapay pagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, at saka sense of joy and spirit of joy, mga kasambreros, and happiness mula sa ating kalungkutan. In Jesus' mighty name we pray, amen and amen. See you sa next segment, mga kasambreros, and paalam po. I love you.